katapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa iyo ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit
sa loob, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sa pong mapagpalang umaga sa inyo pong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan, lalo tigit sa mga, good morning, Pastor Michael. Siya po ay ating kasama ngayon at tayo po ay nagagalak na siya po ay available sa araw na ito ng Lunes, April 5, upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Pastor Michael, batiin mo po ang ating mga viewers. Opo, ating binabati po ang ating pong mga taga-subaybay. Ano po, mga regular po nating mga taga-subaybay dito po sa atin pong Hope and Love. Ano po? Andito yung ating mga ilan sa mga manonood. Ano po? Si Sister Jane Dilara, good morning po sa inyo. Sister Beth Opel Macasero, ating mga taga-subaybay. Sister Bing, Beng Alinsunurin, at Sister Pe de Mesa, Sister Nomi Padalian. Good morning po sa inyo, mga minamahal. Ayan, ilan lang po lang sa mga ating mga masugid na taga-subaybay, at mamaya po ay ating lubusang babatiin yang lahat. Thank you, Pastor Michael. Alam ko ay kita kong kayo'y talagang nagsishare ng ating link sa ating mga kaibigan. Ano po, ay talaga ko tuwan-tuwa sa iyong support dito sa ating
morning devotional. Kaya purihin po ang Panginoon. Ngayon Praise pong the Lord umaga, ayan, tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang salita. Lalo tigit napakaganda po ng topic na may kinalaman po sa talagang pagtatagumpay. Okay, tayo muna po ay manalangin upang ating hingin po ang patnubay ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakadakila ninyo, Panginoon. Ang inyo pong kahabagan, ang inyong biyaya ay sumasagana sa aming lahat. Maraming salamat po muli sa isang napakagandang umaga na amin pong muling nasilayan ang inyong nilikha. Ngayon, umaga, Panginoon, muli po naming pag-aaralan ng inyong mga salita. Narito po si Pastor Michael Dalida na inyo pong lingkod na siya pong mangunguna sa amin upang ang inyo pong mga salita ay magiging pagkain po naming espiritual. Yes, Lord. Pasihan niyo po kami ng inyong banal na espiritu, Panginoon. Buksan ang aming mga puso at isipan upang handa po kaming tanggapin. At higit sa lahat, amin pong susundin ang inyong kalooban upang sa amin pong pamumuhay bilang mga Kristiyano, magiging mapagtagumpay po kami sa anumang mga kasalanan, lalo tigit sa mga tukso. Salamat po ng marami, Ama, na kayo po'y aming kasama ngayon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor, tayo muna ay maririnig po natin ang ating theme song. At pagkatapos po niyan ay atin ang ibibigay ang lahat ng panahon kay Pastor Michael Dalida sa kanya pong pangunguna sa atin pong devotional ngayong umaga. For quite a long time, love, I tried
No one explained true love but Him. Okay, pasalamatan po natin si Lord. Finising po tayo ng ngayong umagang ito. Napakaganda po na pagbulayan ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa araw-araw po ng ating buhay. Salamat din kay Pastor Juby muli sa pagkakataong ito na tayo po ay mabigyan muli ng pagkakataon na makibahagi dito po sa ating pong Hope and Love Ministry na pinangungunahan po ng ating pong buting pastor. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ay tayo po ay mag-aaral at ito po ay may kinalaman sa tagumpay kay Kristo. Pagtatagumpay kay Kristo. Victory in Christ. At yan po ang talagang idinidiin. The victory can be found only in Jesus Christ. Po, wala tayong kakayanan na magtagumpay sa ating sarili lamang. Saglit po tayong yumuko para sa isang panalangin bago po natin tuluyang pagbulay-bulayan ang napakaraming insights, kaunawaan mula po sa ating devotional sa umaga ito. Tayo po ay manalangin. Mahal na Diyos, salamat po sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na patuloy at walang tigil na gumagawa sa aming buhay. Narito po ang mahalagang mga kaluluwang binili ng dugo ng inyong anak. Dalangin po namin, Panginoon, na inyong patuloy na pagyabungin, patuloy pong palaguin ang inyong mga anak nito. Ang inyong banal na Espiritu pong sumaaming lahat. Tanging-tanging na po sa inyong lingkod na magbabahagi ng ilang mga kaunawaan mula sa inyong banal na salita. Ang inyong banal na Espiritu pong mangusap sa bawat puso't isipan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang ating pong pag-uusapan ay temptation can result in victory. Ano? Yung mga tukso, ano? Ito po ay mga opportunity para tayo po ay magtagumpay. Gusto ko na pong kunin yung definition ng temptation doon po sa atin pong pag-aaral sa ngayon. Sabi po doon ay ang tukso ay hindi kasalanan, kundi yun pong yielding. Ano? The sin lies in yielding to temptation. So, yun po ang kasalanan. Kaya nga po, isa pong pribilehiyo na sabi po ng ating pong susing talata sa 1 Corinthians chapter 10:13. Ano po ang sabi diyan? Tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo'y tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ganda po ng ating pong talata, no? Kung ating pong titingnan, ang temptation ay kasama na po ng buhay. God allows temptation. And God especially knows that we have this limit na hanggang saan ba natin makakayanan ng tukso. At wala po siyang ipapahintulot na tukso na hindi po natin makakayanan. Ano po, mga kapatid? So, we need to live with temptation.
Kailangan po nating mabuhay and to cope with many temptation. At sa atin pong pinag-aaralan po ngayon, ang tukso po ay araw-araw. Ano po? Wala pong pahinga. Every moment, nandyan po ang tukso. But good news, Christ is also there all the time. Ako minsan, mga kapatid, ang magiging tukso natin ay yung masasabi na po nating thorns in the flesh, meron pong inilalagay ang Diyos sa ating buhay na nagsisilbing, kumbagay, tinik. Yung tinik, yung sabi ni Pablo, ilang beses niyang pinanalangin? 3 beses, Pero ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for you. So siguro meron po kayong mga ganon na mga thorns in the flesh. Maaaring yan po ay physical deformities. Yan po ay nariyan para, sabi na, hindi tayo magmalaki. Kundi tayo ay maging humble, to stay humble, mga kapatid. Sa akin po ay itong migraine ko ay talaga pong, lalo na po ngayong umiinit, madalas na sumisingga. Minsan natatanong ko ang Panginoon, bakit Panginoon? Pero napakaganda ng ating lesson. These are opportunities for victory. Nagumpisa po yung ating lesson, mga kapatid, sa pagsasabi na sa atin pong mga panalangin, napakalaga po ng faith, napakalaga po ng pananampalataya. So, sabi po nung introduction ng ating lesson, ating pagbubulay-bulay ngayon, we should not present our petitions, our prayer to God, to prove whether He will fulfill His word, but because He will fulfill it. Not to prove that He loves us, but because He loves us. So, hindi tayong, naalala ko nung ako'y bata pa, parang nanunokso ba? Sige nga, Lord, kung ako'y mahal mo, gawin mo nga ito, ganyan. Yung sa school, sige daw, hawakan mo yung kanyang ilong, okay, ganyan. So, yung ating prayer ay hindi po sa ganong paraan. Faith is very essential in our prayers. And it's not just any other kind of faith. It's the faith of Jesus. Ito po yung pananampalataya na kinikilala ni Jesus. Na gagawin mo yung isang bagay dahil alam mong ito yung kalooban ng Diyos. Na alam mong tutuparin ng Diyos dahil mahal niya tayo. Hindi para makita kung mahal ba tayo ng Diyos o hindi. So, it's not naalala niyo yung babae na ilang taon siyang dinudugo, 12 years. Pero ginawa niya dahil he believes. That's why Jesus acknowledged her faith. Sabi niya, your faith made you well. At ganun din po tayo, mga kapatid. Sa ating mga hinihiling sa Diyos, siguro sa mga pinansyal na pangangailangan, sa ating mga karamdaman o kung ano pong mga request natin sa Panginoon, ating hilingin sa Diyos, hindi para alamin kung mahal ba tayo ng Diyos o hindi. Lord, pag sinagot mo, mahal mo ako, pero pag hindi, kundi alam nating mahal tayo ng Diyos at nais niyang ang pinakamabuti para po sa atin. It's not like that devilish faith. Alam niyo po, may binabanggit si James na devilish faith. Yung alam niyang diablo, pero tinutudyo niya, yung kagaya ng pagtukso ni Satanas, and the way that the devil presents his temptation, parang ganun kuminsan yung panalangin ng ibang mga tao, na parang panunudyo, parang panunukso. So dito po sa huling tukso kay Jesus, makikita po natin na talagang ibinuhos ni Satanas ang lahat ng kanyang effort. Dinala niya si Jesus doon sa bundok, okay? Pinakita niya yung buong mga kaharian ng sanlibutan. Ang sabi niya, lahat ng ito mapapasayo, isang condition lang, sabi niya.
At ano yon? Fall down and worship me. Magpatira pa ka at sambahin mo ako. No? So makikita natin dito mga kapatid yung secret agenda ni Satan. Kahit po ngayong ating panahon, ang ating mga pinag-usapan, ang issue ng ating mundo ay pandemic, okay, maya siguro may pagbagsak ng ekonomiya, climate change, may ano pa bang mga pinag-usapang sari-sari. Siguro political correctness or kung ano man. Pero mga kapatid, makikita natin sa huling tukso ni Satanas kay Jesus, the agenda is really about worship. At diyan po babagsak lahat ng ating mga events na nangyayari. So, it's about loyalty to God versus loyalty to mere people, no? Or to Satan. So, ang maganda po sa ating tinatalakay ngayon, sabi po ay, in His weakness, Jesus took hold of God. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung pakiramdam natin ngayong bagong gising tayo. We feel so strong. Maring we feel some sort of weakness. Pero ito po maganda. We can take hold of Jesus. We can take hold of God. No? Di ba natin yung isang sinasabi, ito ang isang madalas ko makita doon sa ating mga classroom, Sabi doon ay divine power, combined with human effort. Yan po yung victory. Meron din po tayong human effort, Lahat po ng pinagaling ni Jesus ay pinanghawakan talaga nila yung pananampalataya. Sabi ni Jesus, okay, buhatin mo yung iyong higaan. Buhat din siya. Dala-dala niya. So, gano'n. So, divine power with our human effort. Okay? So, kapag tayo po ay umasa sa Diyos, sumandig at nanghawak kay Jesus, okay? Hindi po yung ating kahinaan ang nakikita. Ang nakikita po ay yung power ng commander-in-chief. So, yun po ang nangyari. At ang makikita pa natin dito mga minamahalan, there's power in God's Word. Kaya napakalaga po sa umaga, pag-aralan natin ang salita ng Diyos because there is power. Not just power, God's Word is life. Yun po yung ating buhay. Diyan po tayo nabubuhay. Hindi lamang po sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya nga, when Jesus Christ rebuked Satan with it is written, tamimin na po ang kaaway. Wala po siyang may sangga, So, yung proof na hinahanap ni Satanas, kung si Kristo bang anak ng Diyos, ay talagang mukha ang naranasan niya. So, naranasan niya na talagang sa utos ng commander ng langit ay wala siyang magawa. Wala siyang magawa. Siya ay lumayo. Sabi pa doon ay nanginginig or parang talagang takot na siya ay lumayo sa ating Panginoon. Pero may power. Talagang utos ng isang may authority. Get thee behind me, Satan. Dito ka sa likod ko. And we can use that authority as well, mga kapatid. Depending on the power of Jesus Christ, we can say to Satan, get thee behind me, Satan. Napakaganda, mga kapatid. Victory. Talagang tagumpay na tagumpay. For it is written, so gamit pa rin po ng Panginoon, ng salita ng Diyos, thou shalt worship the Lord thy God. At ito po yung ginagawa natin ngayong umaga. Pinupuri natin at pinasasalamatan ng Diyos, sinasamba siya, sapagkat siya lamang ang talagang karapat-dapat ng ating pagsamba. So, dito makikita natin na talagang yung tagumpay ni Jesus Christ was complete. Talagang contrast yung tagumpay ni Jesus at saka yung pagbagsak ni Adan. Yung tagumpay ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, si Adan ay
yung kanyang surrounding. Ito po ang aking, nung nabasa ko po yung isa sa mga sinulat ni Ellen G. White about ito pong counsels on diet and food, mga minamahal, ano? Makikita po natin na lahat po ng advantage na kay Adam, hindi siya gutom, unang-una. Daming pagkain sa Eden. Talagang yung kanilang lugar ay perfect. Walang init, walang anumang hirap. Pero si Jesus, mga kapatid, imagine, 40 days na gutom, ano? Nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Gutom na gutom talaga siya, mga kapatid. Ako po, makalipas lang po ako ng siguro 2 meal. Talagang yung migraine ko sumisingga na, no? Pero si Jesus po, 40 days, alang-alang for that victory to be gained, na maipakita po niya na there is power in self-denial. So siya po ay nag-fasting 40 days. At doon po siya tinukso ni Satanas. Hindi lang po isang tukso, 3 tukso, matitinding tukso, mga kapatid. So makikita natin, mga kapatid, against Satan's temptation, ay no advantages can be used. Wala po tayong pwedeng gamiting advantage. Yung tayo sabihin natin, ako'y matatag ng Kristiyano, matagal na akong pastor ako o elder ako. Hindi po yun. Wala po doon, mga kapatid, ang victory. It is only in Jesus Christ victory against Satan. So bakit po i-demonstrate ni Kristo ang tagumpay? Nakita po niya, in the future, ang kanyang mga lagad will have a constant conflict with a powerful foe. No? So, mayroong magiging labanan. No? Kaya nga, mga kapatid, yung tukso na pinagdaanan ni Jesus, starting from the basic needs, hanggang dun sa greatest desires. Ano ba yung greatest desires ng tao? Makamta ng sanlibutan. Yan. Tinukso po si Jesus. Ibig sabihin na the full spectrum, the full spectrum ng temptation na naranasan po ni Jesus. Hindi lamang po dun sa 3 tuksong iyon, kundi araw-araw po, mga kapatid, sinusundan siya ni Satanas. Binuntutan siya. Imagine niyo po kayo, buong buhay, mayroong stalker. So, ganun po ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Araw-araw may kabuntot na mga kaaway, may kabuntot na mga panukso. So, we can come to Christ, no? Kahit po tayo ay, sabihin natin tayo ay nabigo, okay? Tayo ay natalo. Ang ganda po ng sinasabi ng ating devotional, no? Ano pong sabi doon? Si Satan po, hindi po siya yung kaaway na hindi kayang talunin. Okay? Pwede tayong pumunta kay Kristo para sa pagsanggalang. Alam niyo, ang ating kapag tayo nabigo sa tukso, iniisip-isip ko, bakit ganun? Ba't ako'y bumigay? Ang isa pong common trend na makikita ko po sa pagkatalo is that yun pong dependent sa ating sarili. No? Kahit po tayo positive sa isang bagay, no? Lord, ngayong araw nito, panigurado, hindi ako mabibigo. Pero, kahit po gaano tayo kapositibo. Remember si Peter, mga kapatid, Lord, kahit saan ka, talagang game ako, hindi kita iwanan. At pagkatapos nun, 3 times, he denied Jesus Christ. So, mga kapatid, ganon. Di ba? John 15:5, ang sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. So, si Kristo po ang ating pananggalang. No? Si Kristo po yung ating pong muog. Siya po yung ating tanggulan. Siya yung ating takbuhan sa tukso. No? Sa tukso. Pag may tukso, mga kapatid, wag tayong sumuong. No? Wag tayong sumuong sa laban na wala si Kristo. Huwag tayong
Huwag tayong tumakbo sa larangan ng digmaan nang wala pong depensa at wala pong opensa. So, what is the difference between trial and temptation? Pareho po natin itong mararanasan. Ang trial po ay sinusubok yung ating lakas, kagaya kay Job. No? When God allowed Job to be tried, ano po? Ang sinubok po ay ang kanyang lakas. Temptations, on the other hand, sinusubok po yung ating kahinaan. So, alam niyo po, ang kaaway po ay talagang matindi magdama. O, dito ka? Okay, meron ako dyan. Tukso, okay. Kahinaan, ito. Kalakasan, okay. Sabi mo, malakas ka, o, ito. So, wala po tayong masusulingan, mga kapatid. Whether we are strong, whether we are weak, ay pareho pong may banat ang kaaway. So, talagang ang pag-asa lang natin, nasa Panginoong Yesus. Sabi nga ay, utang natin sa Diyos bawat sandali ng ating buhay. So, alam niyo po, yung word na mastery, no? Yung gusto ni Satan na magkaroon ng mastery over us, medyo napaka mapanganib na salita yan. Alam mo, pag na-master ka na ng isang sabihin nating tao or bagay na ginamit ng kaaway, you are a slave. No? Bihasa na. Ibig sabihin nito, yung talagang bihasa na. No? Naalala ko yung isang kabataan, nagsasalita siya tungkol sa ating tema, no? I will go. Natawa ko, napaisip din ako, mga kapatid. Ang tema din pala ng kaaway, sabi niya. Alam niyo po, ang tema din po ng kaaway natin, ng Satanas at ng kanyang grupo ay, we will go. Mga kapatid, ano? So when we say, I will go, si Satanas din po, we will go daily. No? At yan po ang kanilang tema din po for the next 5 years, mga kapatid. Kaya matinding labanan ito, mga minamahal. So, ang isa po sa mga part ng temptation ni Satanas na talagang madalas siyang magtagumpay ay yung kanyang power to accuse. Yung pag-akusa. No? Yan, ikaw kasi. Ayan, tingnan mo ang nangyari sa'yo. No? Actually, tayo pong mga Kristiyano, meron po talaga tayong taga-akusa para gisingin yung ating budhi. Walang iba po kundi yung kautusan ng Diyos. When we look at the law of God, nakikita natin yung ating mga kasalanan. So, anong pagkakaiba sa pag-aakusa ni Satanas at sa pag-aakusa ng kautusan ng Diyos? Ang kautusan po ng Diyos ay, ang pag-aakusa ni Satanas talagang he tries to discourage you, he tries you to feel down. Tinatangka niya talagang tayo ay makaramdam ng matinding discouragement, mga kapatid, sa ating buwan. But the law accuses us of our sins to point us to Savior. Tinuturo niya, ito ang kasalanan mo. Ito ang tagapagligtas, si Kristo. So, yun po ang pagkakaiba. Si Satanas, kasalanan lang, kawawa ka na, mag-suicide ka na. Pero ang kautusan, tinuturo tayo sa tagalinis ng ating kasalanan. So mga kapatid, ito pang isang magandang point. Si Jesus po ay sinikap niya magkaroon ng experiential knowledge. Ibig sabihin, yung kaalaman na naranasan niya yung isang bagay, okay, tungkol sa tukso at sa mga pagsubok. Bakit po? Para malaman niya kung paanong matulungan tayo. Alam niyo, mga pinakamahusay na mag-encourage, pinakamahusay na mag-advise, yung mga nagdaan sa ganun. No po? At si Jesus po ay ganun. Kaya naman pong ating experience ngayon, mga kapatid, we're discouraged, we have failed God, tayo nagkasala ng malaki sa Diyos, ano? So, naranasan po ng Panginoon yan. In fact, isa pong sa mga katawagan po kay Jesus in the New Testament is, Jesus was a friend of sinners. Kaibigan siya ng mga makasalanan para po iligtas siya. No? So, yung mga makasalanan na kagaya natin, Jesus does not condemn. Hindi po niya kinukondena. Gusto po niya, actually po ang hinahanap po ni Jesus ay yung mga makasalanan na kagaya natin.
Gusto niya tayong iligtas. No? Sabi niya, I came not for the righteous, but for the sinners. Yun po sabi niya. So, kagaya sa ating panahon, iniisip ko, kung si Jesus kaya nasa ating panahon, mag-survive kasi kaya siya. No? Pero ang daming tukso sa social media, halos lahat ng tukso ay nariyan. Parang, iniisip ko ang layo ng ating panahon kay Jesus. Kung si Jesus kaya nabuhay ngayon, mag-survive kaya siya? I think He would, mga kapatid. Dahil, alam niya, maganda po kay Jesus. His strength is in the Word of God. It is written. Yung dependence niya sa Diyos. At maging tayo pwedeng magtagumpay. Po? Even amidst addiction, dami pong mga addiction ngayon. Isa po sa mga tanong ko, kung si Jesus nandito, bilang isang kabataan, hindi kaya matutokso din siya sa mga laro, sa mga ML, kagaya ko. Alam niyo, ako po matagal din pong na-addict dyan sa mga laro nang ako po college. Nakikita ko po yung aking mga grades na babagsakan. Pero parang wala akong pakialam hanggang one night na malayan ko na lang po. Habang ako'y nakahiga. Tumutulo, mainit yung mukha ko. Tumutulo yung luha ko. So, parang may nangungusap sa akin, Mike, anong nangyayari sa buhay mo? Bumalik ka na, bumalik ka. So, doon ko po naranasan na Jesus Christ is not just our strength. Jesus Christ is not our victory. Maging sa mga taong kagaya ko na naging addict, right now, tayo po'y enslaved by anything na ginagamit po ni Satanas para tayo po'y ibagsak, para tayo'y wasakin. Jesus is our freedom. Sabi nga po niya sa John chapter 8, I think that's verse 36. Kung palayain tayo ng anak ng Diyos, tayo po ay talagang magiging malaya. Gusto ko itong sinasabi dito sa ating pong devotional, mga kapatid. Gusto pong basahin sa inyo. To the soul who trusts in Jesus, temptation means victory and greater strength. Ganda, no po? Sa mga taong nagtitiwala kay Jesus, ang tukso ay hindi nakakatakot. Temptation means victory and greater strength. Mas malakas. Mas matinding kalakasan. No? Of course, we do not invite temptation. Kaya sabi nga ni Jesus, ang isang part ng ating panalangin ay kami ay pag-adya sa tukso. No? At hindi rin natin basta sasabihin na, tukso, layuan mo ako. No? Temptation will not come. Pero ngayon, sa ating pag-aaral, mga kapatid, we can now look to temptation as opportunities to display Christ's victorious power. Ganda, no po? Yung palang mga tukso na yan na anytime pwede tayong ma-down, ay pwede pong maging opportunity nating ipakita sa mundo ang tagumpay at karakter ni Kristo ng pagtatagumpay. Kaya nga meron tayong dinatawag ng mga master carpenter, master builder. No? Ibig sabihin, gaining strength, from strength to strength. From knowledge to knowledge. Getting close to the likeness of the master. Gaining mastery sa tukso. So, alam mo na kung paano harapin ang tukso. Pag dumating uli siya, alam ko na. Parang sa scam, yung tinatawag na nung una, na-scam ka, nadala ka na. No? Pero it's more than with Jesus Christ. More than just nadala ka. No? It's power. It's strength. So mga kapatid, kahit po tayo mahulog sa tukso, ito pang good news. Christ is ready to pardon all who come to Him, confessing their sins. Maganda, no? So mahulog ka man, meron pong net sa ilalim. Christ still pardons. Pinatatawad po yung ating mga kasalanan. Kahit ngayon siguro, umagang-umaga, nakapagbitaw tayo ng hindi magandang salita. Nakapag-isip tayo ng, kumbaga, bumagsak tayo sa mga maliliit, sabi nating maliliit na tukso ni Satan. Christ pardons our sin. So,
Ito ang maganda sa sinasabi sa Isaiah 27:5. To the struggling soul, is spoken the word, let him take hold of my strength, that he may make peace with me. And he shall make peace with me. Kasi mga kapatid, pagka tayo po yung nahulog sa tukso, that peace, yung kapayapaan po, nawawala. Yung relationship natin sa Diyos, nagkakaroon ng parang pader. Ano? Ramdam natin yan. Pag nakakagawa tayo ng alam nating malulubha, mabibigat na kasalanan, parang merong pader sa pagitan natin ng Diyos. Natin at ang Diyos. Yan po yung karanasan nila Eva at Adan, pastor, ano? Nung sila ay nagkasala sa Diyos, that peace was broken. Pero ito po, in conclusion, ito pang napakaganda. Hebrews chapter 4, verse 15. Thank God, salamat na lang sa Diyos. Our high priest is touched with the feelings of our infirmities. Yung ating nararamdaman ngayon, masaya ba tayo? Mabigat ang ating kalooban, nararamdaman po ng ating Panginoong Yesus. Kung minsan, sa ating mga pangangailangan, sa ating kalagayan, yung mga iniisip nating mga mahal natin sa buhay, parang nagiging manhid, no? Parang hindi nila nararamdaman yung ating pakiramdam. Hindi nila nadadamayan tayo doon sa ating kalungkutan, sa ating bigat ng kalooban. Pero ito po napaganda. Jesus Christ, our high priest, is touched with the feelings of our infirmities. Mga batid, kamusta pong ating kalagayan ngayon? Nasa iba tayo, malungkot, mabigat ang kalooban. Jesus Christ is there. Handa po siyang dumamay. May karamdaman ba kayong mabigat, mga kapatid? Handa po siyang magpagaling. Handa po niyang kunin. Actually, siya po yung tinatawag po na not just sin bearer. Sa kanya, sabi nun, sa kanya ipinasan ng Ama ang lahat nating mga kahinaan. Siya hinampas dahil sa ating mga kasalanan. Siya hinampas dahil sa ating mga karamdaman. Okay? Yan sabi po sa Isaiah chapter 53. So mga minamahal, with Jesus in our side, temptation is not always our adversary. It is an opportunity to be victorious in Jesus. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umaga ito. Sir Yubi? Amen. Pastor Michael, napakaganda ng iyong pagtalakay sa atin pong devotional. Hinimay-himay mo yung mga bahagi at talagang ako po'y naniniwala ng ating mga viewers. Umabot na po tayo halos 87 viewers. Ano po? Praise the Lord. Opo, Amen po. Sila ng Ayan. Panginoon. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay. Pastor Michael, naunawaan ko na sinabi mo kanina, ang tukso ay hindi kasalanan. Tama po ano? Kasi malimit ito po'y nami-misinterpret ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan. Yung pong tukso ay hindi po kasalanan. So alin po yung kasalanan? Ang kasalanan, ang sabi yung yielding. Ibig sabihin, pagka ikaw ay bumigay. Tama po. Yan, pagka ikay nahulog na sa tukso, yun po ay kasalanan. Kaya kahit po saang dako, sa bahay, sa lansangan, sa simbahan, sa paaralan, nariyan po ang tukso. At atin pong nililiwanag, ang Diyos po ay hindi nanunukso. Tama po, Pastor Michael? Kasi baka po ma-misinterpret po ito ng ating mga viewers na ang tukso ay galing sa Diyos. Hindi po. Ang tukso ay galing po kay Satanas. Yeah, siya po ang dakilang manunukso. At yung tuksong yon ay ang gusto lang niya talaga magkasala tayo.
Opo. Yan. Sabi nga nung ating text Opo. sa Pastor Juby, ano, Sige po, opo. ang Diyos ay hindi nagpapahintulot. So, ibig sabihin talagang yung tukso hindi galing sa Kanya, kundi pahintulot. No? May Yan. permission. Yan, inaalaw lang ito ng Panginoon para talagang malaman din kung talaga tayo malakas o hindi. At yun namang mga pagsubok, yung trials, ano po, ay pinahintulot din ng Panginoon para tayo lumakas. Kaya kitingnan po ninyo, pag wala pong mga bagyo, pag wala pong mga calamities, relax na relax tayo. Panatag ang buhay. Sabi ng iba, hayahay ang buhay. Ayan. Pero pagka mayroong mga bagyo, may pagputok ng bulkan, may COVID, at talaga pong ang ating pananampalataya lalong naging mainit at naging malapit tayo sa Kaya itong COVID-19, Pastor Michael, ay blessing ito. Blessing in disguise. Bagaman talagang tayo nahirapan, maraming namatay, nagkasakit, marami po ang nawalan ng trabaho, sa kabila ng lahat ng ito, ay naging kalakasan natin ito. Kaya, ganun pa rin. Thanks God pa rin tayo. Ano, Pastor Michael, sa kabila ng lahat ito, may pagsubok, may tukso. Kasi po dito nalalaman na nagkakaroon tayo ng tagumpay, hindi nga po sa ating sarili, kundi saan po sa kalakasan mula sa Panginoon. Kasi kahit ano pong gagawin natin, yun na po yung sinasabi sa 1 Corinthians, ano po na sabi ay, huwag isipin ng sinuman na siya'y malakas, baka siya'y maibuan. Yan, totoo po yun. Kasi ang alam ni Satanas na gawin, kung saan ka mahina. Hindi naman niya ibibigay yung tukso na malakas ka doon. Doon yung tukso ibibigay sa iyo kung alin talaga yung kahinaan mo. Hindi doon ka, ayan, at pagka ikay nagtiwala na sarili mo, at kaya nga po tayo nahulog sa tukso, ang ibig sabihin pala nun, Pastor Michael, wala tayo, ang ating mga paningin ay inilihis na natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung connection, relationship, at itong ating mga Bible study, panalangin, at kasiglahan. At huwag niyo pong isipin mga kapatid na pagka kayo masigla ay hindi na kayo tutuksohin. The more na tayo masigla, the more na tayo nag-aaral ng Bible, the more na tayo malapit sa Panginoon, mas matitindi po ang mga pagsubok at tukso na ating mararanasan. Babalik natin kay Pastor Michael sa kanya pamarahil karagdagan at conclusion ng ating pong napakagandang devotional. Gusto ko lang idagdag, Pastor Juby, ano, na doon naman sa panahong tayo malakas, mas karaniwan naman yung mga pagsubok. Kaya maraming mga kapatiran, kala ko ba, pag ako ay lumapit sa Diyos, payapang buhay, bakit ganito? Yung asawa ko naman, nagpapasawa, mga anak ko, no? So, mga kapatid, walang problema. Whether our strength or weakness is being tried, mga kapatid, still the same key. Ang victory po ay nasa Panginoong Jesucristo. Amen. Opo. So, sige po, tuloy mo, Pastor Michael. Opo. Konting reflection lang din po, mga kapatid, doon po sa tinatawag na enslavement, pagiging alipin, ano? Kasi isa din po 'yan sa paraan na nagtatagumpay ang ating kaaway. Yung pong mga neutral na bagay, tayo po ay gawing sunod-sunuran sa mga neutral na bagay. Ano itong mga neutral na bagay na ito? Even our gadgets, mga simpleng laro, inisip natin, especially sa ating mga kabataan, maaaring isipin natin, laro lang naman ito. Pero makikita po natin na apektado po ang ating pong spiritual. Yan po ang una ko nadama nung ako po'y nandiyan. Hindi na ako nananalangin. Hindi na ako makapagbasa ng Biblia. Actually po, ang masama po sa enslavement, the time is very imbalanced. Nawawala po yung balance ng ating panahon. Maging yung mga panahon na dapat sana, Pastor, ay ilahanan natin sa Panginoon.
talagang kukunin ng ating pong mga Abalahan. abalahan, ng ating pinagkakagumunan, Mm-mm. Yes, yung yes. pinagkakabuhusan ng ating mga isipan. Mm-mm. So alam po natin yan, mga kapatid. We can know kung tayo po yung nakagapos o hindi. Pansinin po natin yung ating oras. The Lord will help us understand kung alin po ang pinakang balanse ng ating buhay. Okay? Pastor Juby. Ayan. Salamat, Pastor Michael. So, mga kapatid, yung ating devotional ngayong umaga ay talaga pong yung temptation can result in victory. Kung sakali man po na talagang tayo ay natukso, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Binibigyan tayo ng Panginoon ng paraan upang maiwasan po itong tukso. At kung sakali nga pong tayo nahulog sa pagkakasala o sa tukso, mga kapatid, ang atin pong Panginoon ay banal at tapat na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating makadumihan. Amen. Kaya Opo, yun po ang assurance, Pastor Michael, kasi hindi naman natin masabing hindi tayo matutukso. Talagang panalangin lang tayo na talagang i-adjust tayo sa tukso. Paano nga kung natukso, wag po tayong mawalan ng pag-asa, sabihin, ay kasi natukso na ako, dito na lang ako. Oo, kasi gagawin ko na lang kasi natukso na ako. Wag kaibigan, wag kapatid. Parang naalala ko, Pastor Juby, yung tumatakbo ba sa tumatakbo sa karera, no? Oo. Yes. Nung nadapa, sabi niya, nadapa ako, dito na ako. Parang pagka tayo po tumatakbo, mga kapatid, sabi ng Proverbs ay 7 beses tayong bumangon. So, ibig sabihin po, pag bumanggit ng ganyan, wala pong limit. Kung ilang beses tayong nadapa, yes, bangon po ulit tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag tayong doon na lang, dito na ako magkakabit ng kulambo, no? Sa pagkakadapa. Huwag po. Hindi po komportable, mga kapatid. Yan. So, talaga po, ang ating reflection, ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay po sa atin ng halimbawa. Siya din po'y tinukso nung narito siya sa lupa at kaya hindi po pwede nating sabihin, kasi tao lang ako. Ang Panginoong Jesus po sa panahon yun ay nasa kalagayang tao, subalit siya po'y naging matagumpay sapagkat ang sabi po niya, nasusulat. Ibig sabihin, he is a Bible reader, Bible student, at meron po siyang ugnayan sa Panginoon. Okay, palagay ko ay sapat na yon, Pastor Michael, maliban kung meron ka pang mga magandang puntos. Wala na. Wala na, mga kapatid, ay sapat na po to para magtagumpay tayo sa buong maghapon. It's only the strength of Christ. Yes, okay. So wag po tayo magtiwala sa ating sarili, kundi magtiwala tayo sa kalakasan ng Panginoon. Dadako na po tayo sa ating mga pagbati at kasi talaga pong marami ang tumungay sa atin. Pastor, halos first time yata na umabot tayo ng 90 kanina. Ano po? So praise the Lord. Amen. Po. Salamat po Amen. kay Lord. Yan. So si Ma'am Judy, good morning. Ma'am Noemi Padalyan, Ira Rodriguez, yan, atin na lang pong papasadahan po. Jenny Margate, si Ma'am Saida, gumamati din sa atin ng good morning. Si Hedrick Ranyola, good morning. Flor Imata, good morning po. At ang kanyang kapatid, Delia Imata, good morning. Si Ma'am Maria Luisa De Leon, good morning po. Paulich Mercado, good morning. At si Ma'am Maricar Tagara, blessed morning o Monday morning. Si Lorimer, si Gabi, good morning po. At si Ate Marilyn Ilagan, ayan, morning. Marivic De Leon Dael, good morning. Si Opel Macasero, good morning. At si Annie Belonsa, ayan, bumabati din po sa ating isang mapagpalang umaga. Si Ma'am Vesisio, dyan po, yan, dyan sa Australia. Ma'am, thank you for watching always po. Salamat. At si Ma'am Jane Taras Dilara, yan, good morning Ma'am Jane. At si Ate Beng Alinsonorin, a blessed morning to all. Ate Beng, belated happy birthday po. Pamanhin na hindi kita nabati kahapon. Late ko nang nakita sa aking Facebook na birthday mo pala kahapon. So,
blessed morning and happy birthday po. Marami pang kaarawan ang dumating sa iyo at hopefully po maipublish ko sana bukas o kailanman itong inyo pong tula na meron siyang tula, Pastor Michael, na isinulat para sa akin bilang district pastor. Ayan. Ayun. Hopefully, yan, may-share po Talagang natin may yan dedication, dito. ano? Oo, may dedication. So, happy birthday po, Ate Beng. Ayan, si Ma'am Des Angadayo, magandang umaga. Ito, Pastor, pakitake note na po ito. Meron na po tayong sige prayer po. request. Si Okay. isama pong patuloy, si Si Sir Emer Emer. ba yan? Oo, Okay, Sir Emer. ito yung kanyang mahal na asawa, si Sir. Teacher po natin. po. So, ilang araw na po natin itong ipinapanalangin. So, yung complete healing, sana po'y Okay. kanyang maranasan. Edna Amen. Marquez, good morning. Fede Mesa, good morning. At si Brother Rodel Lim, good morning. Si Ma'am Mabel, ayan, good morning Ma'am. At least nababasa ko na po ang name mo ngayon, hindi na po Korean name. Ayan, good morning po. At si Ma'am Marie Proelda Palogni, good morning. At si Ma'am Feby Cada dyan sa Lukban, good morning din po. At yan po, nagre-request siya Pastor ng panalangin. Pakisama po sa pray ang kanyang mga Okay, si Ma'am karamdaman. Pepe. Yan, si Ma'am Feby, taga Lukban po yan. Ma'am Girly Pahiloses dyan sa Lipa, good morning. Sister Carolina Revillame dito sa Candelaria. At si Ma'am Heidi De Leon, yan, dyan po yan sa Pangil. Yan po sa Siniluan sa Laguna. Yan po yan si Ma'am Heidi. Okay, si Brother Reggie Vargas Ibanez. Good morning po, Pastor. Pakisali po kaming pamilya sa inyong panalangin na kami po ay magbalik loob sa Panginoon para kami lahat ay makapunta sa langit na inihanda ng Panginoon at mas strong ang aming pananampalataya din sa Panginoon. Salamat at God bless us. Opo, yan ang purihin kalooban ni Lord. Yan, purihin po. Brother Reggie Vargas Ibanez, napakaganda po ng inyong panalangin yan. Yes po, sasama namin kayo sa panalangin na kayo po'y talagang lubusan ng magbalik loob sa Panginoon. Amen. Yan po ang napakaganda. Yan po napakaganda po. Okay, sasama kayo sa panalangin ni Pastor Michael. Ma'am Josephine Regis, good morning. Si Ate Shirley, good morning din po. At si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, good morning po mga butihing pastors. Pray for me. Ito Taga Rojas si Ma'am, pero talagang taga rito po yan sa Candelaria. Ganun ba? Si Ma'am Jocelyn. Luces, ano? Kasi po ang kanyang mister ay taga Rojas at si Ma'am nga po ay doon nagtuturo. So, si Ma'am ay isama sa panalangin at ang kanyang pong anak, kagalingan. Ayan po, kasi may karamdaman. May lagnat ito si Bojo, ang anak po niya. Pa-pray din po sa Rojas Youth na frontliner sa hospital at health center. Yes, Ma'am. Okay, at si Ma'am Carolina Revillame, good morning. Of course, si Pastor Michael, ayan, ating po yung speaker, ating sharer. Thank you very much, Pastor. Talagang napakalaki ng iyong suporta. Si Ma'am Marie Proelda Palogme, pasama po sa prayer na ako po ay masama ang pakiramdam, may sipon po. Salamat po. Okay, amin pong isasama sa panalangin si Ma'am Marie Proelda Palogme. Talaga nga pong may rami po ngayong may sakit, may sipon, may ubo. Opo. Si Ma'am Jubel Gutierrez Tagara, good morning Ma'am. At si Ma'am Feby Cada, pakisama sa pray ang mga sakit na patuloy na pagaling at pati ang aking apo. Pagaling ang kanyang kamay na nabalian. Maraming salamat po. Opo, itong apo po niyang nasa Amerika. Si Eugene Liabe, Pastor, good morning po. Siguro sama po sa panalangin ang kapatid ko na babae na may sakit. Sarah po ang pangalan niya. Salamat po. Si Sarah. Okay. Ayan, si Sarah ang pangalan. Eugene Liabe ang nag-request yan po ay sa atin. kabataan natin doon. Iyon. Taga Pinamalayan. Pinamalayan. Ayan, salamat po. Good morning po sa mga taga Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Yung akin pong mga kamag-anak dyan sa Lumang Bayan, Pinamalayan. Ayan, dyan po sa Oriental at Occidental Mindoro. Nariyan ang mga Estrada family. Morning po. Jem Winda Martizano, good morning. Of course, Pastor, yung inyong family din doon sa Bungabong. Yan sa Bansod, ano? Ayan, good morning din po. Good morning. So, yan, Pastor, ito, mayroong parang payo si Eugene sa iyo, Pastor. Pastor, may sige. gamot po ako sa migraine. Nyo, simply lang PM ka. Ayan, maganda. Sige, PPM ka ni Pastor mamaya.
Oo, sige. Okay. Si Jose Vendido de la Piña, good morning. Girly Ogawa, Ohio gozaimasu, Ma'am Girly. Si Cathy Pablo, atin pong teacher dyan sa Santa Rosa, good morning po. Okay. Keep on praying po Cathy. muli. Marami pong salamat. God bless. Yes, Sister Cathy or Ma'am Cathy, pray po namin ang inyong paaralan. Si Ma'am Lucila, si Beda Halos, good morning po. God is good all the time. Amen. Kahit na nag-no si God sa prayer ko, nakita ko kung ano ang purpose now po na mimigay ako ng book, Pag-asang Daig ang Bukas. Aba, alam Amen. natin Pastor Michael itong book na ito, napakaganda, Opo. maliit lang. At asin at ano kaya yan, baka sili sa kanila ay ipinakilala ko ang pag-ibig ng Diyos sa ating. Ayan, kasi si Ma'am Lucila po ay para nagka-quarantine po ito sila, nag-isolate. Ay ang panalangin niya say mag-negative, ay baka po siya naging positive, pero ginamit po niya ang pagkakataong ito para po siya maglingkod sa Panginoon, namimigay ng mga aklat. Salamat po, Ayan. Ma'am Lucila. Ayan, si Jenlat Azul Flores, good morning. Si Good Risty morning. Sinata de la Cruz, ayan, mga taga San Pablo pero sa Santa Lucia, sa Dolores po ito mga dumadalo. Si Nanay Carmelita Vergara Arapol, good morning. Si Perla De La Torre Paras dyan sa Japan, good morning everyone and happy Monday. At si Brother Cesar Alhambra, good morning po sa mga viewers ng Hope and Love. God bless po. Yan, si Ma'am Shoni, araw-araw ito pastor, talagang wala na po itong absent sa atin. Good morning Ma'am Shoni, everyone. good morning po. Si Ma'am Shoni. Kasama po sa prayer si Dr. Sharon Sarmiento. Aba, ito yung kanyang mahal na asawa. Of course, Okay. I mean, mahal na asawa, mahal na anak. Ang iniisip ko yung si Pastor Jerwil Ibanez. Kaya nabanggit ko. Ito yung kanyang anak at ang asawa nito ay si Pastor Jerwil Ibanez. So si Dr. Ayun. Sharon Sarmiento Ibanez, yung po mga frontliner, nawa tulungan siya ng Panginoon na pagalingin ang kanyang mga pasyente at hindi siya mahawaan ng sakit at ang Ayan. mga kasamahan niya. Salamat po. Totoo ito, Pastor, ang kailangan ito sapagkat frontliner, Dr. Sharon, talagang maingatan din po ang kanyang kalusugan. Ma'am Laila Bundalian, good morning. Maribik Simpao, good morning po sa lahat. Jesus word is power, sabi niya. Salamat, Brother Mike Dalida at Pastor Juby. God bless us all. Yan, salamat, Salamat, Sister Maribik kay Lord. Simpao. Yan. Si Adelaida Malibiran, good morning. Yan, si Julian Delisa Sardia, ito yung member ko po dito sa West Valley. Magandang umaga po sa inyo, Pastor. Pakisama po ako sa inyong prayer. Ako po ay may karamdaman ngayon. Meron po bumubukol sa aking kilikili at araw-araw po ay ramdam ko na lumalaki ito. Nawa po ito ay mawala na at sobrang sakit po talaga. Maraming salamat po, Pastor. God bless po sa inyo. Yes po, Sister Julie, panalangin po namin kayo. At sana po, kung maaari, magpatingin din po kayo sa doktor. Kasi yung bukol ay mahirap pong basta ipabayaan I-diagnose. lamang. Oo, dapat malaman po ano po yung bukol ninyo sa inyong kilikili. Of course, ang panalangin po ay kapangyarihan. Ma'am Sheila Gusilata, good morning. Si Ma'am Presi Mercado dyan sa Amerika, good morning. Edson Yuldi, good morning din sir. At si Ma'am Juliana Bulaong Yubal. Good morning everyone. Pakisama po si Pastor Joseph Pasamba sa kanyang sakit na vertigo. Yan, totoo po. Pakisama din po ang mga kaibigan ko na maraming karamdaman. Pagpalain din po ang online lecture ng Literature Evangelist. God bless din po ang aming Bible study ni Cesar Alhambra. Yan, good morning. Si Sir Cesar ay kasama po nating nanonood ngayon. So, opo, si Pastor Joseph ay atin na pong nadalaw at bumubuti naman po ang kanyang kalagayan. So, maaaring pong isang araw pag maluwag na ay amin siyang ipapasyal sa tabi ng dagat para po siya ay lalong makarelax at gumaling na po. Yan, Benji Manrique Veloso, good morning. Si Esed Alcantara, good morning. At si Shirlita Azul, si Ate Shirley po ito ng Infanta. Patuloy po kasama sa panalangin ang buong family ni Nana Tinay Ascaraga sa kalungkutang kanilang pinagdaraanan at sana gumaling na sila sa karamdaman. Salamat po.
Si Nana Tinay po ay magulang, ina po ni Brother Genesis Ascaraga na sa kasawiang palad po, hindi kinaya ang sakit at siya po ay pinagpahinga ng Panginoon sa kamatayan nung Friday. So nagdadalamhati po ito, Pastor. So mula po sa Hope and Love, Nana Tinay, kami po ay patuloy na nakikiramay. Yan, nagmamahal sa inyo pong panahong ito na inyong pinagdaanan. Si Ma'am Maripe Ascaraga. Sino ang yumaong? Si Genesis Ascaraga, anak ng Nana Tinay. Si Nana Tinay ay may sakit din siya, may ubo. So kailangan din po isama sa panalangin at aliwin sila ng banal na espiritu. Ang asawa naman ni Sir Genesis ay si Ma'am Marife na nasa ospital pa rin ito. Sabay silang na ospital, Pastor, at ang nakasurvive ay si Ma'am Marife. Pero siya ay patuloy pa rin nagpapagaling. Yan, pakisama po sa prayer yan. Joseph Kilbo, good morning. Si Ma'am Pearl, good morning. Miles Perry Salamanca, good morning po. At si Ma'am Josaki, yan, si Eliseo Malaka, good morning, sir. At si Ma'am Sis Gia, Pastor, yan ay ating speaker kahapon. Ayun. Ating devotional. Good morning po. Tunay po na dapat bumagsak tayo sa bato. Ayan, yun ang topic niya kahapon eh. At ang batong iyan ay si Christ. Nang ako ay madurog, doon ko nakita na ako'y napakalayo pa sa kaligtasan. Sobra ako napahiya kay Lord. Dapat talaga not I, but Christ. Ayan. Thank you, Ma'am Sis Gia. At sana po makapag-speaker ulit po kayo some other time. Okay? Si Ate Shirley, ayan, amen ang sabi niya. Si Ma'am Noemi Padalyan, amen ang sabi niya, wonderful message. Thank you, Pastor Mike, for the spiritual bread today. This will sustain us to face everyday temptations and challenges. The secret of a victorious life is to depend on Christ and Christ alone. Without Christ, we cannot stand the storm of temptation. Amen, Ma'am Noemi. Excited na ako, Pastor. Si Ma'am Noemi po ay schedule natin sa April 11. Ayun. Ayan, 11. So hopefully po ay siya ay maka-join sa ating StreamYard. Ano po? Ayan, so Judith Abrincilio, Pastor, isama po natin si Edgar H. Castro sa prayer sa patuloy na paggaling niya sa kanyang lagnat. Salamat po. Okay? Yes po. Si Daisy Villaverde, good morning. At si Edna Marquez, Pastor, pakisama po sa panalangin ang aming karamdaman po, yung high blood ko po at yung mga hanap buhay po namin. Salamat po. Yes po, Ma'am Edna. Mr. Marilo Sibilla, good morning. Si Ma'am Zaida, amen. Thank you, Pastor Michael Dalida. Your reflection is very clear and very salamat interesting. Po kay Lord. Yan, salamat kay Lord. Full of encouragement. God bless us all. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. May ilan pa. Si Sister Marilyn Laurel, dyan sa Kalasumanga, sa Panukulan, Quezon. Magandang umaga po, Pastor, at sa Hope and Love family. Pasama po ulit sa panalangin ang pagpunta sa Muntay. Sana po ay magandang panahon. Salamat po. Yes po. Beth Opel Macasero, amen. At Ricky Abilio Mabalay, amen. Tama po. Dinadalisay tayo sa apoy ng pagsubok. Malalaman po natin na tayo ay nagtagumpay kung pagkatapos ng pagsubok ay masumpungan natin ang ating sarili na kasama ni Kristo. Amen. Thank you, Brother Ricky. At si Wu Aini, sabi niya, prayer, thank you, Wu Aini. Maribik Simpao, amen. At Edna Marquez. At si Brother Eliseo Malaka, good morning po sa Hope and Love. Kaya nga, huwag po manatili sa pagkakasala, kundi manatili tayo sa paggawa ng mabuti. Ayan, tama. Thank you, Brother Malaka. Si Ellen Dahilig Bautista, good morning, Pastor. Sa bati po niya. At ganoon din si Lorimel Gabi, praise God for his message. Si Ma'am Myrna Maestre Binavides, good morning, Ma'am. Gina Alamag, yan, good morning kay Ma'am. Kilala po natin. At si Ricky Abelio Mabalay, nagbabalik, sabi niya, pero alalahanin po natin ang advice ng Petro 2:22 na huwag tayong maging gaya ng, bakit ito'y baboy, na bumabalik muli sa pusali at sa aso na kinakain muli ang suka. Delikado po na kapag nakilala natin ang katotohanan
ay masarap tayong manumbalik sa dati nating buhay. Ba, may dalawa pang hehe. Two person, o two, Pedro siguro to, 2:20-21. Thank you and God bless. Share lang po mga kapatid. Ayan, Tama po Brother yan. Ricky po, ayan, ay atin po yung manggagawa. Layman po natin dyan sa bandang norte. At Brother Ricky, hinihintay ka na dito sa Lutukan. Hopefully po, mag-report ka na. Si Jacin Solestre, good morning. God bless everyone. Myrna Benavides, Bing Alinsonore niya. Thank you po, Pastor. Sabi niya, you're welcome po, Ate Bing. At Pearl de la Torre Paras, prayer request for my family dyan po sa Pinas. Paras family po, arigato gozaimasu. Do ita isimasite, Ma'am Pearl. Ayan. So, Reggie Vargas Ibanez, pakisali sa panalangin po ang mama ko na may sakit na siya'y gumaling na. Salamat, Pastor. Good morning. Yes po. At si Ma'am Heidi, amen po, pasama po sa parang aking apo na si Kukumi Tabe, na ngayon po ay first day niya sa nursery sa new school. Nawa po ay maging madali sa kanya ang panibagong environment at sa mga bagong classmate. Thank you po and God bless. Okay, yes Ma'am Heidi, ang inyong apo na si Kukumi Tabe, parang hapon po ito. Brother Richard de la Cruz, good morning. Sister Alhambra, Pastor, pasama po sa panalangin ng aking apo na si Emmanuel na may karamdaman po at sa aking mga anak. Yes, Sir Cesar Alhambra, sama po namin si Emmanuel. Ayan, teka muna po. Parang nagbalik ako doon sa aking... Ayan, so Vic Pasco, good morning. Rodel Lim, good morning. At si... NEMS Digital Studio, Ma'am Sister Brother Nemi at Ma'am Vivian, good morning po. Salihan. Salihan, kilala po natin, Hendrik. At ayan, si Ma'am Pearl, sabi niya, pasama po sa prayer ang pamangkin ko na nakasampa na sa barko ngayong Mayo. Yes po, sama natin. Jane Sibok, good morning. At ayun, maraming prayer ko si Ma'am Pearl. Pasama po sa prayer ang pamangkin ko si Jetro na makasampas na sa barko ngayong Mayo. Ayun, yun pala ang pangalan ng kanyang pamangkin, si Jetro. Okay, sandali lang Pastor Mike. Ako'y titingin dito sa aking Facebook, Jubis Artistrada. May nanonood pong 8 sa atin ngayon. Ang nag-comment po ay si Brother Rene Baby Sayat, good morning. Si Medi Castro, good morning. Si Annalyn Calcanya Ambay Alfonso, good morning. Watching from Calintaan, Occidental Mindoro. Hello po, Pastor Juby. Keep safe po always. Ma'am Annalyn Calcanya Ambay Alfonso, good morning po sa lahat ng mga kapatiran po dyan sa Calintaan at Rizal. At sa Kalang District Pastor, na si Pastor Silino. Ayan, good morning po kay Pastor Jebred. At Pastor, isama sa panalangin pala natin si Pastor Joshua Baldera. Ating field coordinator na na-aksidente po nung nakaraan. Sana po ay patuloy ang kanyang paggaling mula sa aksidente. Si Ma'am Presi Paigao, good morning po, watching from Socorro, Oriental Mindoro. Kilala ko ito si Ma'am Presi. Please include in our prayer, Brother Noriel Warren Rosales. Kilala ko ito. Si Noriel Warren Rosales. Ng kabataan. Oo. He stays at Maria Estrella Hospital at Calapan City since last March 30 until now. God bless your ministry in Christ. Matagal-tagal na. Ano kayang nangyari kay Warren Rosales? Hope siya ayos po. Yes, Ma'am Presi. Si Jessica Santos Sacarcado, good morning po sa inyo, Pastor Juby. Dan Oliveros Buslatan, Senior. Brother Dan, good morning. Si Ma'am Karen Hernandez Madrigal. Ito ay aking kinakapatid. Ninong at ninang ko po ang kanyang mga magulang. Ninong Vic, Ninang Meli dyan sa Kalapan, mga ninong namin dyan. Morning po. Thank you po sa magandang morning devotional po natin ngayon. Tama po na mas lalo tayo lumapit at kumapit sa Panginoon sa panahon na tayo nadadapa at nangihina. I like that word. Lumapit at kumapit. Yan. Maganda po. Nanay Tina Corbito Sarco, pakisama po sa presyo na Pastor Michael Sarco and Lovelyn Tiborcio na ongoing ang preparation sa kanilang nalalapit na wedding. Ingatan sa kanilang pagmumotor. Oo nga, Nanay Tina, panalangin po natin si Pastor Michael po ay manggagawa na ating South Central
At Opo. sila po ay talagang nag-decided na ng kanyang kasintang si Ma'am Lovelyn Tiborcio na sila po ay mag-iisang Lumagay sa dibdib na tahimik. lumagay sa tahimik. Napakatahimik na sitwasyon, Pastor Mike. So, God bless sa inyo, Pastor Michael, Ma'am Lovelyn, at naway maging matagumpay ang inyong kasal. Ingat-ingat lang po sa pagmumotor kasi talaga si Pastor Michael may karanasan na yan sa motor. At napakarami na po mga pastor ang na-aksidente ngayon, Pastor Michael. Okay? So, maliban po, kung meron pa, tignan natin, meron pa yatang ilan, Pastor Michael. Ronnie Makalatan, good morning po from Lumban State Church. Aba, Brother Ronnie, good morning. Si Brother Ronnie. Sa Oo, ating sana'y mga makabili barong. tayo dyan ng mga barong. Aba, ako'y hindi nakakuha nung nakaraan. Parang ako'y nawala ng budget. Hopefully, bigyan na ng Panginoon ng Same. budget. Yan, Melody De Leon. Ate Melody, good morning. At Ma'am Noemi, urgent prayer request po for my friend Maricel Bolonias na stranded po siya ngayon sa Hong Kong Airport. Pakitake note po ito mula kay Ma'am Noemi. Yung kanya daw friend, si Maricel Bolonias, ay na-stranded po sa airport. Okay? So far, yun po ang ating prayer request. Pero Pastor, meron po tayong mga special prayer request. Pakipanalangin po si Brother Albert Manuel. Siya po ay nasa ibang bansa at nasa ICU. Yung talagang request po ito ng kanyang mga kapatid na sina Lito Manuel at si Ma'am Ligaya Manuel. Ano po, sapagkat talagang ang kanilang kapatid na ito nasa ibang bansa ay naka-ICU po ngayon at may karamdaman. Dalangin po nila na talagang siya po ipagalingin ng Panginoon. At pasasalamat ni Sister Emma Orozco na ang kanyang anak na si David ay natanggap na sa trabaho at tinawagan na po at ingatan siya sa kanya pong mga gawain. Okay? Palagay ko po, Pastor Michael, yun ang ating mga request. Maliban kung meron kayong mga karagdagan na mga panalangin kailangan. Okay. So, ito na po siguro lahat. Ano po? Opo. Ayan, sige. So tayo humanda na po sa panalangin. Pangungunahan tayo ni Pastor Michael Dalida. Sige, tayo po'y manalangin. Mga kapatid, let's pray. Ama naming Diyos, kayo po na aming Panginoon. Kayo po na may-ari ng aming buhay. Sa umagang ito, O Diyos, sa inyo po namin ibinabalik ang walang hanggang pagpupuri at pasasalamat. Dahil lang po sa ginawa niyo po sa aming buhay. Napabuti niyo po, Lord. Ang inyong kabutihan ay talagang walang putol, walang hanggan. At yung pagmamahal ay namamalagi magpakailanman. Ito po ang mga inawit ng inyong mga anak noong una. Ito din po ang awit ng aming puso. Purihin po kayo, Diyos, sapagkat kayo po'y dakila. Ang inyong pag-ibig ay walang hanggan. Narito, Panginoon, amin pong pinasasalamatan kayo sa buhay, kalakasan. Malinaw ang aming mga kaisipan. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat kay Jesus na inyong ibinigay upang kami mag-survive araw-araw. Hindi lamang po sa physical, kundi especially, Lord, sa mga challenge natin ng buhay at ng kaaway sa aming emotional, sa aming spiritual. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po. At pinasasalamatan po namin kayo sa inyong banal na salita, sa aming pagkaing spiritual sa araw-araw. Salamat, Lord. Special din po namin kayong pinasasalamatan dahil lang po sa inyong kabutihan kay Sister Emma Orozco, kanyang anak. Pinagkalooban niyo po ng trabaho. O Diyos, na alam po namin sa inyong panukala, hindi lamang po sa pangkabuhayan, kundi
hangad nyo rin po na ang gawain ito ni David ay maging bahagi ng paghatid ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Lord, salamat din po sa inyong pagpapatawad sa aming maraming kasalanan. Ngayong umaga, ang aming hangad, Panginoon, sa inyong kalakasan at kapangyarihan, kami po ay magtagumpay sa mga tukso ng kaaway. Sa aming buhay, O Diyos, ang Diablo ay gumawa ng mga templates, ng mga defaults, na kung saan ay gusto niyang araw-araw naming lakaran. Ngunit, O Diyos, sa araw na ito, tulungan po kaming masabi na si Satanas, sa inyong kapangyarihan ay pumunta sa aming likuran, mapa sa aming likuran, at huwag po kaming gambalain. Kagaya po ng nais niyong aming hilingin, kang po'y inyong ipagadya sa kanyang mga tukso. Bigyan po kami ng pagtatagumpay laban sa kasamaan. At marami po siyang ginagawa sa aming buhay para kami po ay panghinaan ng loob, para po kami ay palungkutin, para ang aming buhay ay punuin ng kasawian. Subalit salamat na lang po, Lord, sa pag-asa. Meron pong pag-asa sa lubusang kagalingan ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Dalangin ko po si Sir Emer Dayo, Panginoon. Alam ko po na ang kagalingan niyo po ay pagkakaloob po sa Kanya. Gandin po ang mga sakit na nararanasan ni Sister Feby Cada. Panginoon, alam ko po na ito po ay simple lang sa inyo. Nung kayo po ay nagsugo ng inyong anak dito sa lupa, ang mga karamdaman ay salita lang pong katapat, Panginoon, ay gumagaling na. At kami po ay sumasampalataya na ito po ay inyong pagagaling. Kasama na rin po ng kanyang apo na nabalian sa kamay. Isama niyo na rin po, Panginoon, sa inyong mga bibigyan ng lunas ngayong araw na ito. Ang kapatid po ni Brother Eugene Yabe na si Sarah, Lord, pagalingin niyo po siya. Ganun po ang anak ni Ma'am Josie Pimentel si Bojo, Lord, pagpalain niyo po siya. Makadama siya ng kaginawahan at kagalingan sa kapangyarihan po ng inyong anak, aming Panginoong Yesus. At ganun po, sinasama po namin ang aming mga kabataan sa kanilang lugar doon po sa Rojas, mga frontliners, na hindi lamang po sila proproteksyonan sa mga karamdaman, kundi sila din po ay magsilbing proteksyon ng mga tao laban po sa spiritual na pagsalakay ng kaaway, sa mga nais po niyang i-afflict ng i-afflict po ng mga pagkakasakit, mga salot. Lord, din po, special ko pong idinadalangin ang pamilya ng mga Ibanez. Maaaring sa nakaraan, Lord, ay napalayo po sila sa inyo, pero salamat, Lord, hinahanap niyo po sila. At hindi po malayo na aming may sisigaw na we were once lost, but now we were found. Tulungan po, Panginoon, na sambayang ito ay lubusang magbalik loob sa inyo. Hawakan po sila ng inyong kamay. Hilahin po sila palapit sa mapagmahal ninyong bisig. Sa bisig ng amang walang tigil na nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang mga nawalang mga anak. Lord, idinalangin po namin ang Ascaraga family. Kayo man, O Diyos, maring sa aming limitadong kaisipan, hindi namin lubusang maunawaan ang inyong mga plano. Pero bagaman po, Panginoon, na mayapang aming kapatid, alam po namin, Panginoon, na talagang the best ang inyong karunungan. Hindi po namin matatawaran ang
inyong wisdom, ang inyong mga pagpapanukal at pagplaplano sa aming buhay. Bagaman ang pamilya po nila Nanay Tinay, Mascaraga, at yan din po ang asawa ng aming kapatid na nabahinga, si Sister Mary po, Panginoon, nasa kalungkutan. Alam po namin, ang inyong kaaliwan ay higit pa sa anumang malaking kalungkutang ihatid sa amin ng kasawian ng buhay, O Diyos. Ang kanilang mga karamdaman, inyong pagkakalunin. Kasama na rin po, Panginoon, ang simpleng sipon ni Sister Marie Palogni, maaring sa maraming tubig ay kaya nyo na rin pagalingin o maging sa simpleng himala. Pagpalain nyo rin po, O Diyos, ang ministeryo ng aming mga guro, especially po ang mga kapatid po namin dito po sa Binyan. Ang kanilang paaralan, patuloy niyo pong pagpapalain, ilalayo sa anumang kaguluhan. Sister Cathy at ang kanyang buong staff. At dalangin din po namin si Dr. Sharon Ibanez. Tutulungan niyo po siya sa kanya din pong paglilingkod, O Diyos, bilang frontliner. At ang kanyang mga pasyente, Panginoon. Tutulungan niyo po sila na gumaling hindi lamang po sa physical na karamdaman, kundi sa mas malalim naming sakit. Ang karamdaman ng pagkahiwalay sa Diyos, ang karamdaman ng pagwawalang bahala sa aming spiritual. Maranasan po ng mga pasyente nito ang kagalingan sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Lord, si Sister Julie Ann din po, Panginoon, meron siyang nararamdamang bumubukol sa kanyang kilikili, O Diyos. Sawayin niyo pong bukol. Alam po namin na ito pong maliit na bukol ay hindi po kayang pwedeng itapat sa napakalaki namin Diyos. Kaya, Panginoon, sawayin niyo po ang karamdaman ito kung ito po ay isang karamdaman. Alisin niyo po ang mga pagkakasakit sa amin. Idinadalangin din po namin patuloy ang kagalingan sa vertigo ni Brother Joseph Pasamba, Panginoon. At isama niyo na rin po ang makaramdaman ng mga kaibigan ni Sister Juliana Yuban at ang kanilang paglilingkod ng mga LE, O Lord, sa pagbabahay-bahay. Dalhin po sila sa mga tahanan ng mga tao nangangailangan ng liwanag, pag-asa, pananampalataya sa ganitong mga panahon na natitinding karanasan sa aming buhay. Kanilang mga Bible students, Lord, Brother Alhambra, pagpalain niyo rin po. Si Brother Edgar Castro, O Diyos, ay meron din pong lagnat ngayon. Naalala ko po, Panginoon, yung isang anak ng yung katulong, O Diyos, ng centurion, Panginoon. Salita lang po inyong pinagaling yung kanyang lagnat. Very simple, O Lord. Alam po namin na kung ano man po ang dahilan ng fever na ito, Lord, inyong pagagalingin na rin po. Sister Edna Marquez, ang kanyang dugo, Panginoon, may problema. Tumataas ang kanyang dugo, Lord. Tutulungan niyo rin pong mapagaling ito. Kabilang bahagi din po namin, Panginoon, ng mga inyong anak, ay sa inyong lakas, tulungan kaming sikapin na sa aming pagkain o pag-inom, o anumang aming ginagawa, Panginoon, magawa namin ang lahat sa ikaluluwalhati ninyo, O Diyos. Pagpalain niyo rin po ang kanilang kabuhayan, mga mapagkakakitaan, at higit sa lahat, ang kanilang buhay spiritual. Ang biyahe din po ni Sister Marilyn sa Montay, Panginoon. Pagpalain niyo po na
Nawa sila'y maging ligtas at ang layunin nila sa paglalakbay na ito ay may sagawa ayon po sa inyong kapurihan. Lord, kahabagan din po si Brother Noriel Rosales. Siya po ay halos mag-isang linggo na po sa ospital, Panginoon. At dahil kayo pong may likha sa kanya, alam niyo po kung ano po ang kanyang problema sa kanyang katawan. Lord, sa inyong banal na kalooban, pagkaloob po kay Brother Noriel, kagalingan, maawa po kayo sa kanya, Panginoon. Tutulungan niyo po siya. Pagpalain din po ang Paras family, pag-iingatan po sila at tutulungan sa araw-araw nilang gawain. Paikibakang Kristiyano. Panginoon, gandin po ang mama ni Brother Reggie. Pagpalain niyo po at paingatan sa anumang pong mga karamdaman, O Diyos. Lalo na po, Panginoon, ang aming mga magulang na ito'y hindi pa bata. Sila po'y tumatanda. Ang aming dalangin, O Diyos, ang kanilang pananampalataya at kalakasan ay maging kasing haba ng kanilang buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Brother Kokomo. Lord, inyo siyang dinala hanggang sa panahong ito sa kanya pong mga achievements. Lord, meron pong siyang mga hangarin na para sa inyong kalwalatian din. Ito'y pagkaloob sa kanya ayon sa pagnanasa ng kanyang puso. Si Brother Emmanuel din po ay may sakit, pagalingin po siya, Lord. Sa araw na ito, tabihan siya sa kanyang tabi ng inyong mga banal na anghel at ng presensya ng dakilang doktor. Si Brother Jethro, Panginoon, nais po niyang siya po ay makasakay na sa barko, Panginoon. Tutulungan niyo po siya sa layunin ito. At sa kanyang gawa ay maging saksi niyo rin po siya ng pagtatagumpay at ng pag-ibig at pag-asa para sa lahat. Ang aming kamanggagawa, Lord, na si Pastor Michael Sarco at ganun din po si Lovelyn Tiborcio, Panginoon. Sila po ay nagpapanukalang bumuo ng isang pamilya ng pananampalataya. Buklodin niyo po sila at pagpalain sa layunin ito na ang kanilang pamilya maging isang larawan ng pagkakaisa at pagmamahalan ng kadyusan ng aming Diyos na sinasamba. At ingatan din po siya sa kanyang mga paglalakbay sa motor, Panginoon. Lahat po ng aming mga kamanggagawa, maging ito po yung mga pastor, mga doktor, mga misyonary, mga guro, kolpoltor, mga layman po namin, mga kapatiran po namin naglalakbay para sa isang sagradong gawain at misyon, Panginoon. Sa mga paglalakbay nila, lalayo po sa mga aksidente, O Lord. At protection ang laban sa kahangin. Si Pastor Joshua, Panginoon, siya po ay napasailalim ng ganitong karanasan. Alam po namin, O Diyos, na ipinahintulot niyo rin po sapagkat nais niyo sa ganitong kalagay may tanghal ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilahan. Dalangin po namin na makita ang kadakilahan sa pamagitan ng kanyang lubusang kagalingan. Special po namin idinadalangin, Sister Maricel Bolognas. Lord, siya po'y na-stranded sa Hong Kong. Alam niyo po kung gaano po kahirap ang ganitong kalagayan. Bigyan po siya ng katiyakan na kayo kasama niya at dadalhin niyo po siya sa lugar na hangad niyong mapuntahan niya. Kung ito'y sa kanilang tahanan, O Diyos, ang mahalaga ay kasama po niya kayo sa lahat po niyang paglalakbay. Maging sa ganitong pagka-stranded, maging sa gitna ng bagyo ng buhay, Panginoon. Ang mahalaga na riyan po kayo sa gitna. Lord, special na habag din po ang aming kailingan ngayon para kay
Brother Albert Manuel, nasa ICU po siya, Panginoon. Tulungan niyo po siya. Kayo lang po ang kanyang pag-asa, maging sa physical na buhay, maging sa buhay na walang hanggan. Panginoon, aming dalangin, sasamahan po siya, maging malapit po kayo sa kanyang puso't isipan, O Diyos. Kayo po maging pagbubulay-bulay ng kanyang kamalayan. At Panginoon, wag po siyang mawalan ng pag-asa, kundi kayo pong maging pag-asa niya. Maaaring sa aming mga tagapakinig ay may mga nahihiyang sabihin ang kanilang mga pinagdaraanan. O maaaring gusto nilang suluhin, O Diyos, pero Panginoon, madama nila na narito po ang mga kapatiran na karamay nila na nananalang. Maging inyong anak, Panginoon Jesus, ay namamagitan para sa aming mga mabibigat na dinadala at problema. Lord, maranasan po namin ang luwag ng damdamin. Maranasan po namin ang alwan ng kalooban na tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay. Ang mga nambibigatang kaluluwa, Panginoon, lumapit sa inyo ngayon, sapagkat kayo nangangako na tiyak at sigurado na sila'y bibigyan ng kapahingahan. Salamat po, Lord, sa kanyang mga pangakong ito, sa inyong pangako. Panginoong Jesus, sa inyong pangalan, amin pong hinihiling ang mga bagay na ito. Hindi dahil kami mabuti o may karapatan, kundi dahil sa pananampalataya at sa katiyakan at katapatan ng pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless po, mga kapatid. Pastor Michael, thank you very much po sa Opo, iyong walang panguna anuman po. sa ating devotional. Pastor, meron kang gustong pasalamatan bago tayo magpaalam? Nais ko pong pasalamatan ang lahat, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay. Alam ko po ang nais po ninyo ay masayang buhay, mapayapa at sobrang abundant life kay Kristo. Kaya po kayo narito, pagpalain po kayo ng Panginoon sa aming mga kadistrito. Nais ko rin pasalamatan ang inyong pagsubaybay. Si Ate B. Pasko, dito po siya. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din, Pastor Juby, sa opportunity na ito. Opo. Ayan, Salamat sa po. Panginoon. Ayan, purihin po natin ang Panginoon, Pastor Michael. At salamat sa iyong commitment na kahit po abala kayo sa inyong gawain dyan sa inyong district, ay you find time na makapaglingkod po sa ganito rin pong pamamaraan. So hopefully po, mga next uli na mga Monday, ay pag available ka po, ay magkaroon lang tayo ng communication. Pastor, God bless your family, God bless your ministry dyan po sa inyong distrito. At mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi pa kayo nakapag-follow and like sa ating Central Quezon 2 District Facebook at Hope and Love Facebook page at nakasubscribe sa ating YouTube channel, yung aking Jubilees Estrada, paki-follow, paki-like at paki-subscribe po upang yung ating mga video ito ay inyo pong mapapanood. Okay, maraming salamat po, Pastor Michael. Salamat sa ating Panginoon. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Kita-kita po ulit tayo bukas. Salamat po.